Sumayinyong Panginoon, at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa silang tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Blessed Easter po sa inyo. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang pinakasentro, pinakaimportanteng aspekto ng ating pananampalataya. Dalawang importante kasi itong aspekto o events in our faith. First, yung unang pagdating ni Jesus, nung siya ay nasilang dito sa mundo. Nung una yung dating, nung Pasko, where we celebrated Christmas, yun ay Pasko ng kanyang pagsilang. Ngayon ay Pasko ng kanyang muling pagkabuhay. Dalawang buhay. At ito po ay isang bagay na ating pagnilay-nilayan ngayong celebration of Easter. Because many times when we celebrate something, pagdating ng araw na yan, parang minsan, anong ginagawa natin? Marami pa tayong ginawa noong Biyernes Santo, noong Holy Thursday, seemingly we have so many activities. Now comes the day, Easter Sunday, anong gagawin natin? Minsan, nawawala na yung saya, nawawala na yung mga events, nawawala na yung ginagawa natin, yung where we visit churches, lahat yan. Pero I think ngayong araw na ito ay napaka-significant dapat sa atin. Kaya nga ako ay natuwa nung pagdating ko dyan ay napakadaming tao, marami nagsisimba. Sana ang ating pagsimba ngayon ay isang patotoo or isang conviction even to ourselves na totoo nga, may pag-asa ako sa Diyos. May pag-asa ako sa muling pagkabuhay ni Kristo. Bakit po, Remember, when Mary Magdalene approached the tomb, anong nakita niya? Empty tomb. Walang tao. She was expecting something, pero pagdating niya doon, wala doon yung kanyang expectation. Meaning, she was there to visit Christ, to clean the dead body of Christ. Pagdating niya, wala. Siya ay nalungkot, siya probably ay nagduda, siya ay natakot. Napakaraming nararamdaman ang nangyari kay Saint Mary Magdalene. Siya ay tumakbo doon sa mga disipulo at sila rin nung pumasok din, ganun din. Pero sila ay naniwala.
You see, no, ito isang bagay na dapat natin tignan din sa buhay natin. Sa buhay natin ng pananampalataya. Many times, pag may mga problema tayo, seemingly, akala natin wala ang Diyos. Para tayong si Saint Magdalene na pagpunta ko ng simbahan, sana lahat ng problema ko malulutas. Sana pagdasal ko, lahat ng mga hihingin ko dadating at makakamtan ko. Sana sa aking paniniwala sa Diyos, ang sakit ko ay mawawala. Para tayong pagdating doon, bakit wala ang Diyos? That's why we start doubting God. Diba? Minsan nagdududa tayo, may Diyos ba talaga? May Diyos ba talaga? Kasi kung may Diyos, dapat alam niya ang kalagayan ko. Kung may Diyos, sana alam niya kung ano yung mga kailangan ko. Bakit ako nahihirapan ngayon? In that case, para tayo nasa libingan pa rin o kadiliman ng libingan na kung saan wala tayong pag-asa sa Diyos. Pero yung muli niyang pagkabuhay, kaysa itong pagpapahayag sa atin that in Christ, meron tayong pag-asa. At bakit ko sinasabi may pag-asa tayo? No? Many times, as I've said, akala natin wala ang Diyos, akala natin sa paghihirap natin, hindi niya nakikita ang kalagayan natin. Pero, if you notice, if you go, kung titignan natin ang ginawa natin itong 3 araw, mula nung Holy Thursday, the Passion of Christ, the death of Christ yesterday, nung Friday, up to the resurrection now, makikita natin yung na dumaan at dumanas din si Jesus ng kahirapan. Siya ay dumanas din ng kamatayan. Kaya, He is here right now telling you na alam ko ang pinagdadaanan nyo. In fact, yung pinagdaanan ko ay mas malala pa, mas masakit pa kaysa mga pinagdadaanan nyo ngayon. No? Kasi tayo, pag may problema tayo, akala natin, tayo na may pinakamalaking problema sa buong mundo. Akala natin, ang problema natin ay walang pag-asa. Sinasabi ko palagi na hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kaya. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kayang harapin. It's only us na para tayong si Saint Magdalene na pagkakita niya sa loob ng libingan ay wala na. Takot na kaagad. Pagpasok niya, kita niya, wala dun si Jesus, wala na. Diba? Pero itong dalawang disipulo, Saint John and Saint Peter, when they arrived there, even though nakita nilang wala, but then they believe. Dito makita natin, ang totoong pananampalataya, tayo ba ay totoong naniniwala sa Diyos? Unang-una yan sa lahat, naniniwala ka ba na tutulungan ka niya? Because yan ang pinakaunang bagay na dapat natin pag-isipan. Pag tayo ay nagdadasal, tayo may hinihingi sa Diyos, bago tayo maghingi, pag nilay-nilayan muna natin, naniniwala ba talaga ako? O mas pinapaniniwalaan ko pa yung nakita ko o yung sinearch ko sa internet o yung sinabi ng ChatGPT sa akin. Kaya, the resurrection of Christ, Easter Sunday, would give us that message of hope sa ating lahat na alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan, alam niya na nahihirapan tayo, pero sinasabi niya, may pag-asa ka. Kasi dumanas ako ng kahirapan, namatay ako, pero pagkatapos yan, muli akong nabuhay. At ito ay isang patunay at isang pagpapahayag sa atin na sa ating kahirapan, nandyan ang Diyos at tutulungan niya tayo. Iaahon niya tayo sa ating mga pinagdadaanan. Ang kailangan lang natin ay maniwala ka. At sa ating paniniwala sa Diyos, sana isipin din natin na alam ng Diyos kung ano ang
dapat ibigay para sa atin. At kung kailan niya ibibigay ang para sa atin. No, tayo kasi minsan masyado tayong walang pasensya. Lord, kailangan ko ito ngayon. Lord, pagalingin mo ako ngayon. Lord, kailangan, hihirapan ako ngayon. Sana lahat ng kaaway ko ay mawala na. No. Yan ang mga dasal natin. Gusto natin kaagad-agad. Pero alam ng Diyos kung paano at kailan tayo paano ipagkakaloob ang pangangailangan natin. No? Sana this Easter Sunday, this Easter season, at sa ating buhay, we will be bringing this hope. No, dalhin natin itong pag-asa palagi sa atin. Na huwag tayong manatili sa kadiliman ng libingan. Huwag tayong manatili dun sa aspekto o that feeling na wala ang Diyos. Kasi wala dyan ang Diyos sa kadiliman kasi siya ay lumitaw sa liwanag upang bigyan tayo ng pag-asa.